Hi everyone! So for today's video, ang pag-uusapan naman natin ngayon is how to start your e-commerce business. By the way, this is Lynn at kung gusto mo malaman kung paano magsimula at ano yung mga dapat mong tandaan para makapag-start ka ng e-commerce business, like and share mo lang ang video na to para malaman mo. Number 1, unang-una sa lahat, kailangan mo talaga munang mag-research. So, pag sinabi natin e-commerce, sobrang lawak niyan at sobrang daming mga nagbibenta nowadays ng mga products. So, if you think na meron kang produkto na kakaiba, na hindi common sa mga nagbibenta sa Facebook, sa marketplace, well, it's time to shine. So, pwede mo na siyang i-share, no? Pwede mo na siyang Paano malalaman kung talaga bang bumibenta itong item na to? So, ang advice ko sa inyo, wag muna kayong bumili ng super-duper daming items. Kasi bakit? Baka mamaya kasi yung items yan, kunyari, nabili mo. So, ito true to life story to Bumili kami ng maraming product at hanggang ngayon, hindi pa siya nauubos. At hanggang ngayon, yung price niya sobrang baba na. Kasi kunyari, bumili ka last month ng sobrang daming product. Alam nyo, habang tumatagal yan, pababa yung value niyan. So, ang advice ko, mag-test buy muna kayo bago kayo bumili ng super-duper daming items. Okay, so maniwala kayo na experience na namin yan. Alright, so kapag nalaman mo na kung ano ang product na iyong bibilin o ibebenta, syempre, kailangan mo nang i-research yan. Kung ilang milyon, ilang thousand ba. So, saan mo siya i-research? Pwede kang mag-research sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok kung sobrang dami, sobrang inyan. Remember, ngayong panahon na to, madali lang magbaba yung mga items. So, after 1 week yan, nabili mo ngayon ng 150. So, nabili mo siya ng 150. The next week yan, meron ng magbibenta ng 139, magiging 100, magiging 99. So, be careful sa pagbibenta o pagbili ng mga items na gusto mong ibenta online. So, dati kasi hindi ganun kabilis bumaba yung mga items yan. Matagal pa yung after a month. Ngayon, parang weekly, napansin ko especially dito sa TikTok and other platform din. Ang dami nang nagbebenta ng super baba, no? So, parang feeling ko piso na lang yung kinikita nila, 5 piso na. So, madami na talaga na nagbebenta ng e-commerce. So, kung matyaga kang tao, mahilig ka mag-live, mag-e-commerce ka, at actually, kung marunong ka naman mag-Facebook ads or TikTok, kung ready ka, kung may budget ka, so, kami, ang minimum talaga namin for Facebook ads or sa pag-ads namin, no, kahit sa TikTok ads, 500 to 1,000 siya. Okay? So, pero kung meron ka namang mga website or basta magaling yung marketing team mo, so go for the e-commerce kasi talagang maganda naman talaga ang e-commerce business. Alright? So, at isa pa, kung meron ka namang budget to make a website, well, user-friendly website is very, very advisable. Kasi kung may website ka, tapos ang dami mong items na binibenta, mas okay na magkaroon ka ng website. Okay? So, para doon na lang sila mag-check or i-click na lang nila yung link ng website mo. Next one is, of course, dapat i-consider mo yung payment shipping strategy. So, mag-set up ka ng convenient way on paying online kasi syempre yung mga tao ngayon, they are all busy na. Okay, next is yung marketing and customer acquisition mo. So, yung e-commerce kasi, yung success niyan, of course, nagre-rely siya talaga sa marketing. And I think lahat naman ng business nagre-rely yan kung paano mo siya ma-market. Okay, so kailangan meron kang comprehensive digital marketing strategy na nag-i-include sa mga sumusunod: SEO, social media marketing, email marketing, content marketing, and paid advertising. So, for us, the effective one is yung paid advertising and of course yung content marketing also. So, kailangan maging prepare ka na mag-invest sa time, ng money, and acquiring and retaining your customers. So, paano yun? Halimbawa, may sira yung item mo, di ba, nag-e-commerce ka. So, make sure lang, napapalitan mo yun kasi may warranty yan Minsan yun yung pangkamo natin, no? May 1-year warranty siya pag nasira. So, after customer service is really, really important. Bakit? Kasi pwede pa yung magdagdagan ng customer. Tapos, mas maniniwala sila sa inyo kasi nga, may warranty ka na binigay sa kanila. Diba? So, remember lang naman, siyempre, that building a successful e-commerce business
takes time and effort. So, kailangan maging prepare ka lang sa mga setbacks and challenges along the way. Ano yung mga challenges na yon na na-experience namin? Number 1 is yung RTS, Return to Sender. So, minsan, mas marami yung return mo sa na-book ng mga items o nag-receive ng mga items ng customers. So, next one kasi, ang uso ngayon, free delivery na siya. So, pero ang totoo nun, siyempre, hindi siya talaga free delivery. May babayaran ka pa rin konti lang. No? And, post-purchase support are really critical for building the trust and repeat business sa mga customers. So, yun yung mga aspect na feeling ko kailangan nyo rin tandaan when it comes to e-commerce business. At remember, marami na ngayon nag-e-commerce, pamurahan na ngayon. So make sure lang na you have an alternative for the next few weeks or months na bababa yung mga price ng items na ibebenta mo. So tandaan, huwag muna masyado bibili ng super duper daming items. Kung meron ka natutunan sa video na ito, like, share, and comments mo lang siya para mas ganahan po akong gumawa ng video katulad nito. Happy sharing!